Hello mga boss! Welcome back to my channel, and for today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga small-time YouTuber kagaya ko. So if you are interested, then just keep on watching. So mga boss, napasensya na sa boses ko dahil medyo nagkasakit ako last week. So ganyan talaga yan dito mga boss. If ang weather is mag-change na siya, like from summer to winter or from winter to summer, nagkakasakit talaga ako niyan. So either nagkaka-flu or nagkaka-fever ako. So yan, expected na talaga yan sa akin. For 5 years na dito, ganyan talaga yung sakit ko pag nag-change yung weather. So kayo mga boss, napapansin din ba ninyo na pag nag-change yung weather sa Saudi is nagkakasakit din ba kayo? So nang nagkasakit is ako, nagkasakit din yung boss ko na lalaki tapos yung babae. And then, yun, ako din, bumalik sa akin. So, nagkakawaan kaming tatlo. Yung mga bata ang hindi pa nahawa, so wag naman sana. Sayang nga, may nag-request na sa akin na video na gumawa ako daw ng video about sa revenue. So, pag-usapan muna natin ngayon mga boss ang sub for sub. So, para sa akin, yung sub for sub talaga is a waste talaga. Naranasan ko yun noon. Kung hindi mo sila mabalikan, i-unsub ka nila or aawayin ka nila. Para sa akin, yung sub for sub talaga is parang one night stand. Sorry sa term ha, pero para talaga siyang one night stand. Matapos kanyang gamitin, is iiwanan ka niya. So, parang ganun nga. Wag naman sana tayong makiusap na pangit kasi tingnan na you're just there sa comment section para lang makiusap sa content creator na isub ka niya or puntahan ka niya, like that. Meron pang mga salitang tadyakan, sampalin, sinipa, tinadyakan ko na yung bahay mo, niyakap na kita, parang it's not good to see, to read na ganun nga yung comment. Why not to try na mag-comment ng any good comments about sa video, di ba? Manood mo na sa video and try to comment good about it. And then nasa content creator na kung babalikan niya kayo. So, kasi ako talaga mga boses, once I have a lot of time, binabalikan ko talaga kayong lahat. So, huwag kayong maging atat kasi busy din. Lahat tayo mga content creator ay busy sa mga buhay-buhay natin. So, kung hindi man siya makabalik agad or hindi man ako makabalik agad sa inyo or makadalaw or makavisit sa account niyo just to give you a support, huwag naman sana kayong magalit at saka huwag naman sana kayong mag-unsub or magparinig like that. Kasi hindi kasi maganda. So, one thing talaga na natutunan ko as a small-time creator, nung first time ko talaga is nakikipag-sub to sub talaga ako. Yung nakikipag-sub for sub talaga ako. Pero, tinigilan ko kasi nga, parang siyang one night stand. Tapos kanyang gamitin, hindi ka na balikan. Yung parang ganun. So, hininto ko na talaga. So, what I did is, nakipag-interact ako sa community. Every time na mag-view ako ng videos na nagko-comment ako. So, before talaga mga boss, nung hindi pa ako content creator, ugali ko na talaga is hindi ako nagko-comment sa video. Nagwa-watch lang talaga ako at hindi ako nagko-comment. Nung naging content creator na ako, and then, doon ko pa na-realize na magkipag-interact sa community. So, doon, little by little talaga, naging mataas yung sub ko. Hindi kagaya before na wala lang. Ngayon, kahit papaano mayroong nadadagdag sa subscribers ko. So, thank you so much sa inyong lahat. And, so, yun mga boss, huwag tayong nasa policy ni YouTube na never asked, kung tama ko ha, sa pagkakaalala ko, nung nabasa ko nun, dinidiscourage ni YouTube yung sub for sub. Dinidiscourage na yun. Minsan na disable yung mga account natin
just because of that policy. Just try to comment a good comment in the comment section. So, kung ano yung narinig mo, kung ano masabi mo, huwag lang kang mag-bash. So, anong makukuha nyo kung bash kayo sa mga videos? Hindi naman lahat perfecto. May mga pagkakamali din naman yung mga creator. Hindi naman lahat perfecto. Kami, o yung mga sikat nga na creator dyan, nagkakamali nga din, di ba? So, huwag natin silang i-bash, lalong-lalo na yung personality nila. Yun talaga yung pinakaayaw ko. Yung kapag i-bash na ako, yung ako talaga mismo, sarili ko na yung pinatatamaan mo. Talagang, yun, nakikipag-revolusyon talaga ako. Revolusyon talaga. So, kung hindi nyo naman type yung video ko, you can skip it, you can go to another profile, you can go to another video, hindi ko naman kayo pilit na i-watch yung video ko. So, I'm just doing it because I like it, I'm happy to do it, and I love doing videos. Kung nagugustuhan yung video ko, then you can go to another video. Walang problema sa akin. So, huwag nyo lang akong i-bash. Kasi hindi nasasaktan din kami, mga content creator, pag may nakabasa kami ng masasakit. So, before naka-decide na ako na mag-quit nga na magawa ng video, pero pinupush ako ng mga friends ko dahil sila yung reason na nandito ako. Sila yung napupush sa akin na nandito ako, especially to my brother in heart, Bryce. Shoutout ko nga pala si Mr. Derek Robbins. Lagi siyang nanonood ng video ko. Thank you so much, sir. Thank you so much for always watching my video. Kahit na, even though you don't understand what I am saying, because my boss, he is a foreigner, and from the very beginning, he is there to support me talaga. Even he doesn't know what I am saying here. He have no idea what I am saying here. So, I'm sorry for that, sir. I'm not speaking English mostly because my subscribers, I have haters there that if I speak English, they would bash me. And I have also haters that they want me to speak Bisaya. I really don't know kung saan ako lulugar. Pero I'm just making this video because I'm happy with it. So this is my happiness talaga. So thank you so much for always there. So also I'm going to shout out nga pala to Mr. Baste Baby Kiat TV. Yan. I-attach ko lang yung mga YouTube account nila below. He has also a nice content to watch. Last video na nakita ko is he make a fruit carve ng watermelon. So, ang ganda talaga ng pagkakagawa ng watermelon art niya. So, visit niyo yung channel niya. And shout out nga pala to Madam Zara Lina. Thank you so much for always watching my videos. So, I'm going to shout out also to Mr. The 7 Ages of God. He is always also there to support me. Thank you so much, sir. Nahihirapan kayo mabuntis. Meron siyang mga content. She has a lot of content na about sa pregnancy, about sa mga mahirap na mabuntis. So, kung gusto niyo malaman kung ano yung mga cost, kung ano yung mga expenses nun, i-visit niyo yung channel niya, Welen Amores. Also, if you like makeup, so if mahilig kayo sa mga makeup stuff, so just visit her channel. Marami siyang mga makeup na mga mura lang. You can just buy it at like $1 like that. So you can visit her channel. Ang galing niyang mag-makeup. So visit her channel, Princess of World. Yan, i-visit niyo yung channel niya. Maganda yung content niya. So ayan, balik na tayo sa request na tinanong ng isang YouTube creator naman na si Miss Angelina. Ang sabi niya is, at Pinay in Saudi, sis, pwedeng magtanong magkano kinikita mo sa YouTube. Request naman minsan pag-usapan natin what you think. So ayan. So shout out to you, Ma'am
Madam Miss Angelina. So, bisitahin niyo yung channel niya kasi baguhan pa siya. And she has a nice content also. And yan, bago tayo dyan pupunta, papakita ko sa inyo kung magkano yung revenue ko. So, before that, honestly mga boss, is hindi pa ako nakapag-payout sa pag-YouTube. At hindi ko pa kasi naasikaso yung AdSense account ko, AdSense account address ko, kasi yung first na AdSense account ko na associated with YouTube is hindi ko siya hindi dito naka-address, pero hindi ko siya in-update. Parang gano'n na parang mali yung address na nilagay ko, is in-address ko sa brother ko. So yun mga boss, no, hindi pa ako nakapag-payout, hindi pa ako nakapag-request ng PIN. So gagawin ko na lang yan siguro pag nasa Pilipinas ako. Pero isi-show ko sa inyo, isi-share ko sa inyo kung magkano yung revenue ko as a small YouTuber like me, yung mga pang ilang views lang. So hindi talaga ganun kalakihan. So, parang awan nila, nilagay sa video ko, tama lo. So ito yung revenue ko, just keep on watching. So mga boss, una lang natin yung gagawin is pupunta tayo sa YouTube. Tapos i-click lang natin ang profile picture. And then let's go to Creator Studio. Sorry, mahina yung internet namin today. Kaya. And then pupunta tayo sa Analytics. So, ayan. Under Analytics, may makita kayong overview, real-time, revenue reports, and revenue. So, i-click natin yung revenue. Ang hina talaga ng internet namin. So, mga boss, ito yung estimated revenue ko for the past 28 days. So, $82.88. So, as you can see, ito lang yung revenue ko for the last 28 days. So, titignan natin. Dahil nga, hindi ko pa ako nakapag-payout. So, tingnan natin kung ano yung lifetime revenue ko as a small YouTuber. So, i-click lang natin yung 28 days. May makita kayong lifetime. And then, ito yung revenue ko as a lifetime. So, nagsimula ako ng June 20, 2014, pero nag-start ako mag-upload ng videos last year lang, around July or June, something like that. So, this is my revenue as lifetime, $242.23 US dollar. So, yan mga boss. Hindi nabe-base ang revenue through likes, dislikes. So, nagbabase yung revenues sa mga views. Dahil kung the more na views, the more na ma-watch yung ads nyo, at the more na tataas yung revenue nyo. So, kung mag-trending ka, is lalaki yung revenue. So, ito akin pang ilang views lang to. So, i-check natin yung kung ano yung pinakamarami kong views na video. Ito yung nagpalaki ng revenue ko. So, ito yung video na to ang nagparami ng views ko. So, ang views niya is 143,531 views. So, in-upload ko to last September 2018. So, marami din siyang dislikes and likes. And yun nga, as I said, hindi na-base ang revenue sa mga dislikes or likes. So, kung isa kang basher, yun talaga yung ugali mo. Kung gagawa ka ng maraming account, hindi yan mag-count yung mga dislikes mo.
kung hindi yan mag-account sa revenue. So, the more views, the more revenue na makuha mo kasi the more na ma-watch yung ads mo. So, kung mayroon kang maraming subscribers, yun helpful talaga kasi there's a possibility na i-view nila yung video mo. So, yun lang. I hope na may natutunan kayo today. Thank you for watching. So, that's the end of my vlog, mga boss. Thank you so much for watching. I hope na may natutunan kayo as a small-time YouTuber. So, kung mahilig kayong mag-video, kung mahilig kayong mag-post ng kung ano-ano, at may mga idea kayo kung ano yung mga content na gagawin nyo, gumawa na kayo ng YouTube account and gumawa na kayo ng content nyo para naman magkaroon kayo ng income sa YouTube dahil sa YouTube may pera sa YouTube. So, thank you for watching.